Nagulat ako dito, hindi ko in-expect. Akala ko fake news eh. Akala ko talaga, alam nyo, honest to goodness, akala ko fake news. Yun pala, behind closed doors, nag-uusap-usap pala ang mga tao. Si Star for All Seasons, mga kotsero, merong in-spill. May in-spill, mga kotsero, kanina na ikinagulat ng maraming tao. Ito yung in-spill niya. Ralph Recto itinalagang DOF chief, sabi ni Vilma Santos. Tinalaga si House Deputy Speaker Ralph Recto bilang kalihim ng Department of Finance at nakatakdang manumpa bukas. Bukas na, guys. Bukas. So, kinumpirma ito ng asawa ni Recto na si dating Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto nitong Huwebes. So that means mga kotsero, he will have to resign as a congressman. He will have to resign as a congressman. At kailangan nilang mag-appoint ng kailangan nilang ang Congress kailangan maglagay ng caretaker para sa 6th District ng Batangas. Kasi meron pang isang taon may 1 year pa 2024 to 2025. Hindi man lang nag-intay ng tapusin. Sana tinapusan niya yung term niya. Sana tinapusan niya yung term niya. Sabi, ani ni Vilma Santos Recto, isasagawa ang oath-taking ceremony sa hapon sa Malacanang. So, bukas to ng hapon. Wala pang ibang detalye ukol sa appointment at hindi pa naglalabas ng pahayag ang Presidential Communications Office ukol dito. Papalitan ni Recto si DOF Secretary Benjamin Jokno. Parang kulang tong article na to ni Remate. Meron kasi isa na nandun yung mga sinabi ni Vilma Santos. Ayan. Ito yung sinabi ni Vilma Santos. Andoon siya tomorrow kasama ako. Kanyang pamilya. Siyempre, may iba pa bang pamilya si Ralph Recto? Parang wala naman. Di ko alam. Eto. I'm praying na sana he'll do a good job and sana hindi na siya bigyan ng negatibong komento. Ayan, ito yung sinasabi ko. Parang ganun. O bibigyan siya ng negative vibes because ang intention niya is talagang makatulong para maresolbahan ang problema natin sa ekonomiya. Tapos, kinumpirma na pala. Itong itong balita ni Remate, huli-huli. Pero bago natin gawin yan, as usual, mga kotsero, magsa-shoutout muna tayo sa mga kaibigan natin sa Sendwave. So kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. May pwede na po yung magpadala sa Pilipinas gamit po ang inyong cellphones. Okay, sa pamamagitan po ni Sendwave. Ang gagawin nyo lang, i-download ang Sendwave app, makakain na account, lagay nyo ba ang account details nyo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop. At kapag ginamit pa kayong promo code na Coach Jared, makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Kaya mga kotsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. So, ito na pala. So, kinonfirm na ng PCO. Yan. Representative Ralph Recto and Frederick Go are scheduled to take their oath tomorrow before President Ferdinand R. Marcos Jr. as Secretary of Finance and a Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, respectively. Hindi ko kilala si Frederick Go. Pero syempre kilala naman natin si Ralph Recto. In a separate statement, syempre si Joey Salceda. Dilaw yan natural. Okay sa kanya yan. Pabor sa kanya. In a separate statement, Albay Representative Joey Salceda said he welcomes the likely appointment of fellow tax reformer Representative Ralph Recto as Finance Secretary. Okay. Sige na lang. Parang sila lang ang happy Parang sila lang ang happy dito Recto brings in a wealth of experience in economic legislation and deep and long-standing relationships
With members of Congress, this experience and network will be crucial in enacting meaningful reforms to address cost of living, create employment, and expand our fiscal space. Actually, naano ko na to, last year pa tong chismis na to. Last year pa to. Pero, si Recto mismo ang nagsabi na hindi yun totoo. So, si Recto mismo ang nagsabi na hindi yan totoo. Last year lang yan, November 30, 2023. Kaya never trust politicians eh. Siya mismo ang nagsabi niya na hindi totoo. Itong sinabi ni Recto. House Deputy Speaker and Batangas 6th District Representative Ralph Recto says he has, quote-unquote, no idea about his rumored appointment as the next DOF Secretary. No idea. Ano to? Bolahan? Bolahan ba to? Inuuto niyo ba talaga kaming taong bayan? Kaming mga mamamayang Pilipino. Recto attended on Thursday morning, November 30, the first day of the BICAM Conference Committee meetings on the disagreeing provisions between the House and the Senate versions of the 5.7 trillion national budget for 2024 at the Manila Golf and Country Club in Makati City. Ang sabi niya. Sabi ni Ralph Recto, Marites kayo ha? I have no idea. I can't comment on that. That's for the president to decide. I have no idea. Tot mo. Actually, mga kotsero, wala naman sanang problema. Kaso nga lang, I open, sabi ko sa inyo, open-minded ako eh. But because of this, parang, what the F? What the F? Really? Sana hindi ka na lang nag-comment. Lagi nga. At kahapon, actually 2 days ago, pumutok na ho yung issue na yan. May mga chismis na. So medyo, may idea na ako na mangyayari yan this week. Dahil inispill yan ni Inquirer. Yan. DOF changing of the guard. So, yun. Sabi, you first read about it here in October last year, and now it seems that the changing of the guard at the DOF will finally happen. The decision makers apparently just let the Christmas holiday season pass before rocking the boat. According to the grapevine, lawmaker Ralph Recto is scheduled over the finance portfolio on January 15, so tomorrow yan. Malamang sa malamang, totoo na to, etong January 15. Kasi magkakaroon na ng oath-taking bukas eh. So, totoo na to. Check mark. Okay. Ito ngayon ang mangyayari kay Benjamin Diokno. We also heard that the current finance chief, Benjamin Diokno, has politely declined the offer to take up the new post of Chair Emeritus of Maharlika Investment Corporation. Hindi niya tinanggap yung sa Maharlika Investment Corporation. Yan. MIC. Walang mangyayari sa MIC. Walang Diokno sa MIC. However, ano mangyayari sa kanya? Babalik siya sa BSP. Yun ang chismis dito. The former Bangko Sentral ng Pilipinas governor may return to the local central bank to take the 6th and last monetary board seat, which has long been rumored to be reserved just for him. So, yun ang chismis ngayon dyan. Yan ang chismax na malala. Chismax na malala dito. Ahead of this crucial movement in the economic team, Diokno has reduced his public engagements as finance secretary. But while Recto has agreed to lead the DOF, the question now is how long he will agree to stay. After all, there are talks that the veteran lawmaker is also interested to run for Batangas governor in 2025. Ito yung ibig kong sabihin. Para saan? Kaya sabi ko, mga kotsero, kung totoo to, so, tatlo yung balita dito ni Inquirer.
Una, naia-appoint nga si Ralph Recto. So, totoo yan. Mangyayari na yan bukas. Kinumpirma na eh. Kinumpirma na ni Garapil eh. Nasaan na yan? Ayan, no? Kinumpirma na ni Garapil. Okay. So, confirmed. Ngayon, malamang sa malamang, kung ito mangyayari, kung si Benjamin Jokno babalik ng BSP, o di 2 down. Di ba? 2 down na. Ngayon, ito ngayon ang problema mo. You have 1 year. 1 taon lang siya sa DOF? Ano yun? Seat warmer na naman siya? Di ba? Ganun na mangyayari dyan eh. Seat warmer na, bench warmer na naman siya. So kung tatakbo siyang governor ng Batangas sa 2025, Rigudon ulit sa 2025? Doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense, guys. Pasensya na. Hindi ko alam kung anong opinion nyo dito, pero para sa akin, it doesn't make sense. Anong gagawin? Anong mako-contribute mo sa DOF sa span ng 1 taon? Di ba? So sana hindi ito totoo. Sabi ko nga sa inyo, open-minded ako eh. I'm open-minded. Pero, let's be smart. Ano mako-contribute niya sa 1 taon kung aalis din siya after 1 year? Wala. Seat warmer lang siya. Figurehead. Nakaupo doon. Di ba? Gagawin niya dyan. Diba? I think this is unless ang plano mga kotsero magtutuloy-tuloy siya hanggang katapusan ng term. Wala problema doon. Okay lang 'yon kasi ibig sabihin meron siyang mga mako-contribute na significant, di ba? Hindi natin alam. Pero, kung tatakbo siyang governor sa 2025, ba't pa niya tinanggap to? Sana hindi totoo. Sana fake news. Sana hindi totoo ang mga chismis na yan. Para, mga kotsero, para hindi naman sayang yung appointment. Di ba? Ginulo mo yung sistema. Di ba? Ginulo mo yung sistema, ginulo mo yung nagrigodon, magririgodon na naman. Pero tingnan natin yung background niya as an economist. Kasi yun naman yung dito, usapan dito eh. Yun ang tingnan natin. Will he do well as far as the DOF is concerned? So, as far as as a legislator is concerned. Ano natin pag-usapan yung history niya. Hindi natin kailangan yung history niya. Ang kailangan natin malaman kung ano yung mga naisulat niya. Actually, wait lang, before we move on. Ito pa lang si Ralph Recto, naging NEDA secretary na before. Naging NEDA secretary na siya noong 2008. 2008, kay Arroyo. Union Bank. Tapos, President Gloria Macapagal Arroyo, on July 23, 2008, named him as the new Director General of NEDA, replacing Augusto Santos, acting NEDA chief. On August 11, 2009, he resigned as NEDA Secretary and Presidential Advisor for Economic Planning in preparation for another run for Senate in the 2010 election. Mahilig siya sa ganun, no? Mahilig siya sa ganun. So may history na pala siya, natatanggap siya ng posisyon, tapos after 1 year, mag-resign siya kasi tatakbo siya sa election. Nangyari na pala to. So what's next? After 1 year, iwanan niya ang DOF? Ay, hindi ko alam. I think this is a misstep sa Marcos administration. This is not a wise decision for the Marcos admin. Well, bahala sila. Decision nila yan.
Pero ang weird. Ang weird lang talaga kasi mga kotsero, kung totoo natatakbo siya for any elective post, any elective post sa 2025. 2024 na. Para saan pa? Anong gagawin niya dyan sa isang taon? Anong magagawa niya sa isang taon? Practical lang naman ako mag-isip. I'm not even criticizing him yet kasi wala pa naman siyang nagagawa as DOF Secretary. Mag-uumpisa pa lang. So, open-minded ako dyan. I mean, open-minded. I'm not yet sure. Hindi nga natin alam ano na-accomplish siya sa NEDA. Nung simula 2008 hanggang 2009. 2008 to 2000. Isang taon lang talaga, oh. July 23, 2008 to August 11, 2009. Although, to his credit, mga kotsera, to his credit, marami siyang nasulat na batas related to economics and taxes. So, yun, marami siyang nasulat na batas. And legislative accomplishments noong 2010 to 2016, so panahon to ni Panot. K-12, implementation ng K-12. Corporate life ng PNR. Tax exemption ceiling ng 13th month. Mandatory PhilHealth coverage for senior citizens. Pag-asa modernization. Extension of the Agricultural Competitiveness Enhancement Fund. AFP modernization. Creation ng DICT. Customs Modernization and Tariff Act. Tapos tumakbo siya ulit sa Senado, 2016. Ito yung second term niya eh. Sa LP, sa Liberal Party siya. Iniwanan niya si Gloria. Kasi malakas, admittedly mga kotsero, wag na tayo magbolahan. Malakas ang LP during that time. So, dilipat ka talaga sa LP. Ang nahirapan lang naman silang ipanalo si Mar Rojas eh. Pero, it's their fault. Kasi, wala talaga kasing charisma si Mar Rojas. Wala talaga. Kahit anong gawin mo, wala eh. Okay, 17 Congress. Puro yan, Murang Kuryente Act, Pantawid. Kanya pala yung 4-piece. Kanya pala yung 4-piece. Child Safety in Motor Vehicles Act, Universal Healthcare Act, PhilHealth coverage for PWDs, National Integrated Cancer Control Act, Tax Amnesty Act, New Central Bank Act. Dami rin. Uy, lifting of quantitative import restrictions on rice. O kanya rin pala to. Siya rin nag-author na ito. Yung pag-i-import. Kaya pala na-addict tayo sa pag-i-import ng rice, no? Social Security Act. Marami siyang nasulat na batas. As far as laws, marami naman, no? Salary standardization. Krus na ligas talaga. Murang Kuryente Act, Pantawid Pamilyang Pilipino, Child Safety. Marami siyang nasulat na batas. So siguro, as a lawmaker, okay naman. As a lawmaker. But we don't know as a secretary. Magkaiba kasi yun. Marami siyang nasulat na batas under the Duterte admin, no? Ease of doing business. Ito, universal access to quality tertiary education. Ito isa to sa mga pinagmamalaki ng mga DDS, di ba? Kasama pala siya sa nagsulat niyan. Validity period ng driver's license, free internet. Marami siya nasulat noong panahon ni Digong. In fairness, marami siyang nasulat na batas talaga. Period. Dami niya, no? But then again, we don't know how this will translate to being a secretary. Kasi alam nyo, mga kotsero, iba kasi yung sumusulat ka ng batas. Pag sumusulat ka ng batas, ikaw yung gumagawa ng rules. Pag secretary ka, ikaw yung nag-i-implement ng rules. So, we don't know.
We don't know paano siya magpe-perform as a secretary. Ang basis lang natin ng kanyang performance as a secretary yung 1-year stint niya kay GMA nung hinawakan niya ang NEDA. Pero 1 year lang yun. 1 year lang yan. So, di natin alam kung ano ba ang mga ginawa niya na kakaiba to revolutionize NEDA during that time. Di natin alam yung contribution niya. Kasi 1 year lang, ano magagawa mo sa 1 year? Tapos ngayon, ang chismis na kumakalat, ito nga, sabi ng Inquirer, ang chismis, pagka-appoint sa kanya, hindi pa alam kung hanggaano siya katagal dyan. Hindi natin alam gaano pa siya katagal dyan. Kasi yung 1 year niya na yan, baka sa 2025, mag-resign din siya kasi tatakbo siyang governor. So, we don't know. We don't know. May magagawa ba siyang ano? Kung hindi siya tutuloy, edi maganda. Diba? Kung hindi siya tutuloy na tatakbong for whatever position, Senate, hindi na siya pwedeng tumakbong hindi na siya pwedeng tumakbong congressman kasi third term na yata niya to. So, pwede siyang pababa. So, governor or pataas, senator. Pero hindi ko alam kung magse-senador ba siya. Ang weird lang ng timing. Parang seat warmer nga. Parang seat warmer lang siya. Okay, mag-appoint tayo dyan. Baka, alam mo, ngayon mga kotsero, iniisip ko. Ang iniisip ko, hindi kaya gusto lang lumipat ni Benjamin Joke. Naisip ko lang. Hindi kaya gusto lang lumipat ni Benjamin Joke ng trabaho. Conspiracy theory yun, ha? Hindi, wala akong facts doon. Wala akong ebidensya doon. Wala akong ebidensya doon. Pero, naisip ko lang naman. Baka ayaw na ni Benjamin Joke sa DOF. Baka gusto niya talagang bumalik ng BSP. We don't know. We don't know. Baka merong gustong umalis as CABSEC. Baka gusto niya umalis as CABSEC. Baka gusto niya gumawa ng ibang trabaho. As always, mga kotsero, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. And please don't forget to subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. And mga kotsero, I need your help sa aking Facebook page. Extended shadow ban ako. Shadow ban pa rin ako hanggang ngayon. Could you believe it? So, I would need your help. Limitado ang aking reach. So, please do share our videos sa Facebook. It will help me a lot. Maraming po salamat. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless and see you next time. Bye-bye.